Isang araw sa anti-magic school ay pababa ng hagdan ang bidang si Takeru Kusanagi na tinutokso ng ibang mga estudyante dahil siya na lang ang gumagamit ng espada. Pagpasok niya sa base ng kanilang pluton ay nakita niya si Usagi na pinag-costume at kinukuhanan ni Ikaruga Saganami ng litrato. Napaluha na lang si Takeru kaya sumugod si Usagi sa kanya dahil siya daw dapat ang umiiyak at hindi ang binata. Ikinatuwa naman ito ni Saganami dahil nakakuha siya ng magagandang pictures na ipapakalat daw sa campus. Samantala si Oka Otori naman ay pinapagalitan ng tatay niyang si Sugetsu Otori dahil sa pagpatay nito sa isang witch. Dahil dito ay na-demote siya at ilalagay daw muna ni Sugetsu sa pinakakulelat na pluton sa campus. Naiinis si Usagi sa kanilang pluton leader dahil hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang score. Kaya gumawa na si Saganami ng paraan para magkaroon sila ng misyon. Dumating si Sugetsu sa 35th pluton upang ipakilala ang bago nilang magiging member na si Oka, na nakilala naman ni Takeru. Nabalitaan daw ni Usagi na top student daw dati si Oka kaya kaagad na na-promote. Giit ng principal na anak niya daw si Oka, ngunit giit ng babae na hindi daw sila magkadugo dahil isa pala siyang ampon. Naalala ni Takeru na dati niya palang kaklase ang babae, ngunit nang kausapin ay hindi siya naaalala nito. Nagsimula sila sa misyon na kaagad na sinalihan ni Oka. Habang pinapaliwanag ni Saganami ang misyon ay palihim na pumasok ang dalawa, habang si Usagi ay naghahanda ng kanyang sniper. Tinanong ni Takeru si Usagi na may nakikita daw na dalawang tao, ngunit tila kinakabahan si Usagi sa misyon. Sumugod ang bida sa bantay tapos binaril ni Oka sa likod. Samantala binaril na rin ni Usagi ang dalawang target sa bintana. Subalit pagpasok ng bida sa silid ay nakita ang napakaraming kalaban. Dahil nagkamali pala si Usagi ng gusali na tinitignan. Mabuti ay mga manikin lang ang nabaril niya. Samantala tumalo ng isang witch para makatakas. Tapos napaligiran ng mga kalaban ng bida kaya nagpalusot na nawawala lang daw siya. Ngunit nang pinagtawanan ng mga ito ang dala niyang espada ay hindi niya napigil ang mainis. Kaya nagawa niyang mahiwa ang bala ng baril na ikinagulat ng mga kalaban. Tapos nagbanta na papatayin ng mga ito gamit ang espada kaya muli siyang binaril pero walang epekto sa kanya. Ngunit nang marinig ang boses ng kanyang kapatid ay bumalik sa katinoan. Pero si Saganami lang pala ito para pakalmahin siya. Namatay ang ilaw nang dumating naman si Oka para isa-isahin silang barilin ng pamparalisa ng katawan na natapos niya sa saglit na panahon. Agad niyang hiningi ang magic item sa lalaki subalit gumamit ito ng instant magic kaya sumabog at nagkaroon ito ng robot na dragon. Ngunit hindi natakot si Oka at kahit na niraratrat ay nagawa niyang mapinsala ang mga kahinaan ng robot kaya di kalaunan ay tumigil ito sa paggalaw. Kaya matagumpay na nilang natapos ang misyon. Subalit nang lumapit ang bida ay nadulas siya kaya aksidenteng nahawakan ng siopaw ng dalaga kaya mangiyak-iyak ito. Tapos nabaril ni Usagi ang robot kaya nahulog ang bakal sa ulo ng bida. Kaya naman napasubsob siya lalo sa dalaga. Naiinis si Usagi kay Oka dahil nagsosolo daw ito ng mga misyon. Subalit tila walang paki sa kanila ang bagong recruit kaya lalong nainis si Usagi. Giit ni Saganami na interesado lang daw si Oka sa sarili, kaya depensa ni Oka nakabado daw kasi ang sniper nilang si Usagi, tapos si Saganami ay nasobrahan daw sa modifications ng sandata nila, at si Takeru naman ay kulang daw ang leadership skills kaya umalis na naman ang babae mag-isa. Dahil dito ay may naisip si Takeru para matanggap sila ni Oka, kaya naghanda sila ng welcome party para sa babae, at pagbalik nito ay sinalubong ng confetti pero hindi ito nagustuhan ng bagong member. Ngunit nakitang may sugat sa braso kaya sinundan ito ni Takeru hanggang sa labas, at kahit na masungit ang babae ay concern pa rin ang captain nila. Pagsapit ng gabi ay nagpunta sila sa bagong misyon. Ngunit pagbukas ng pinto ay may trap palang granada kaya iniligtas ng dalaga si Takeru, pero dumating ang mga bantay ngunit nahiwa ng bida ang mga bala kaya nabaril sila ni Oka. Nilagyan ni Takeru ng posas ang dalawa, at pagpasok niya ay nakatitig si Oka sa mga bangkay sa basurahan. Naiiyak ang dalaga dahil sa hindi niya nagawang mailigtas ang mga ito, kaya lumabas siya para patayin ang mga kriminal, subalit pinigilan siya ni Takeru dahil siguradong matatanggal siya sa serbisyo. Pero hindi ito matanggap ng dalaga dahil pinatay daw ng mga witch ang pamilya niya, kaya nais niyang pumatay ng mga witch hanggang nabubuhay siya. Ngunit nang babarilin na ang kriminal ay pinigilan pa rin siya ng binata, saka sinabing hindi niya daw susukuan si Oka kaya naiyak ito. Samantala nakita naman ng isang nilalang si Takeru. Sa nakaraan ay sinasanay sila ng principal sa pakikipaglaban. Nang makaharap ni Takeru si Oka, subalit sa isang sipa ay natalo siya nito. Kinakausap ng principal si Oka dahil sa nangyari kagabi, pero kahit kulelat daw ang 35th pluton ay relic eater candidate daw ang isa sa mga ito. Maging ang anak ng Great Witch na si Marie ay namumuhi din sa wizard na si Haunted dahil sa karahasan nito.
Pagbalik ni Oka sa 35th Pluton ay tinukoy niya na hindi nararapat maging Inquisitor si Takero dahil pera lang ang habol nito. Ngunit nalalaman daw ni Salganami na kaya nadamot ang dalaga ay dahil pinapatay nito ang mga kriminal imbis na hulihin ang mga ito. Samantala si Haunted ay nasa isang gusali para maghasik ng lagim. Nagsagawa siya ng isang ritual kaya napalabas ang katulad ng armor ni Alphonse sa Full Metal Alchemist. Kasalukuyan naman na dinalaw ni Oka ang puntod ng pamilya niya. Sinundan siya ni Takero, kaya ikinwento ni Oka kung paano pinatay ang kanyang pamilya ng mga witch, dahil dito ay gigil daw siya sa mga ito. Nakita nilang may sumabog sa bayan, na siyang kagagawan pala ng robot na sinummon ni Haunted, saka nagsummon din siya ng mga ghoul nang dumating si Oka. Itinanong niya ang sitwasyon sa mga sundalo, samantala hinahanap na siya ni Takero. Nang marinig ng bida ang isang nilalang. Tapos nagmensahe ang principal para ipaliwanag ang sitwasyon at ang tungkol sa kalabang robot, kaya inutusan niya ang lahat ng mga pluton upang sumali sa pakikipaglaban. Nakita ni Oka ang pinsalang nagawa ng kalaban, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagsira sa mga gusali kaya kinalaban niya na ito. Ngunit sa isang hampas ay nasugatan siya ng malakas na kalaban, at kalaunan ay nahawakan siya sa paa kaya walang awang binalibag. Pero muling bumangon at pinalabas ang sandata, saka gumaling ang kanyang sugat. Subalit kahit ang sandata niyang ito ay hindi makatago sa armor ng kalaban, kaya nag-alay siya ng kanyang dugo sa sandata upang makagawa ng mas malakas na atake, kaya nagawa niyang mapaulanan ng maraming bala ang kalaban. Subalit bago niya ito matapos ay nawala ang sandata kaya nakabawi ang kalaban. Tatapusin na nito si Oka, subalit dumating naman si Takero. Saka nagpa siya ang bida na gamitin ang kanyang teknik kaya naalala na siya ni Oka. Sumugod ang bida at nagawang makaatake subalit matigas ang armor nito. Muli siyang sumugod at nakipagsabayan subalit matigas talaga ito. Dahil sa tulong ni Salganami ay nalaman ng bida kung paano ito tatalunin kaya matapang siyang sumugod at nasira ang balanse nito, saka bumaril si Usagi gamit ang sniper niya. Subalit gagamit ng malakas na mahika ang robot kaya pinatakbo siya ni Salganami. Pero pinasundan nito ang bida at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Naisip ng duguan na bida na katapusan niya na, nang makita niya ang isang relic na si Lapis na pinipili daw siyang maging kontraktor. Kaya sa loob ng ibang dimensyon ay isinagawa nila ang ritual kaya gumaling ang katawan niya at nagkaroon ng magarang armor. Tumira ang kalaban pero nagawa niyang masalag. Saka siya matapang na sumugod sa kalaban at nagawang makipagsabayan sa malaking robot. Gagamit na naman ito ng hallmark magic kaya gumamit din sila ng sariling mahika, na nagawang masalag ang napakalakas na kapangyarihan ng kalaban hanggang mapaglaho ito. Tapos matapang niyang sinugod at pinaghihiwa ang katawan ng kalaban na siyang tuluyang tumapos dito, na napansin naman ni Haunted. Pagkatapos ay napaupo na lang siya malapit kay Oka, tapos dahil sa pagliligtas ay pinayagan siyang matulog sa binti nito. Pinuntahan nila Sugetsu at Kurogane ang isang witch na nabihag nila upang gawing estudyante sa academy. Giit ni Lapis na si Takero ang pinakapabor sa kanyang maging host dahil sa kakayahan nito sa espada. Pero dahil mahilig mag-human form si Lapis ay ilalagay na lang daw siya ng principal sa klase ng master niyang si Takero. Pagkatapos ay ipinagkatiwala sa kanila si Marie na isang witch upang maging isa ring inquisitor. Ngunit hindi matanggap ni Oka dahil galit siya sa mga witch. Giit ni Marie na hindi naman daw siya tatakbo dahil sa collar niyang may GPS. Dagdag pa ng bida na sasabog daw ito pag gumamit siya ng magic. Pabor sila Usagi na pabayaang makakilo si Marie, ngunit walang tiwala si Oka sa mga witch kaya nagkainitan ng dalawa. Kaya nagpaligsahan sila sa pagbaril pero mas magaling si Oka. Maging sa physical na pangangatawan ay mas lamang si Oka sa kakayahan kaysa kay Marie. Ngunit pagdating sa academics ay mas matalino ang witch. At hanggang sa cafeteria ay gumawa ng eksena ang dalawa. Pero nang umawat ang bida ay siya ang nasapok ng dalawang dalaga. Saka binigyan siya ni Marie ng malamig na inumin para daw sa pamamaga ng mukha. Humingi ng tawad ang bida tungkol kay Oka dahil pinag-iinitan siya nito, pero naiintindihan daw ito ng witch dahil kalahi niya ang mga kalaban nila. Ngunit dahil pareho daw sila ng layunin na maging inquisitor ay kakampi na nila ngayon si Marie. Nainis naman ang dalaga dahil ang bilis magtiwala ng bida, ngunit nang hindi mag-shoot ang basura niya ay pinulot ito kaya natawa si Takero. Dahil napatunayan daw niya na mabuting tao si Marie kahit na isa itong witch. Saka tinanong ng bida kung bakit nais niyang maging inquisitor, sagot ng babae na layunin niyang gawing positibo ang tingin ng mga tao sa mahika. Samantala si Haunted naman ay inaalala nung nagkaaway sila ni Marie. Tapos may dumating na mga inquisitor ngunit mabilis lang na tinapos ni Haunted, kaya napaiyak na lang ang mabait na witch. Tapos dumating ang mas marami pang inquisitor at si Marie ang napagbintangan, at dahil sa iniwan ni Haunted na instant magic ay nawala ng malay ang dalaga. Giit ni Haunted na nais pa niyang torturing si Marie kaya hindi niya pa ito pinatay. Pero hindi niya daw inaasahan na mahuhuli ito ng Inquisition. Samantala si Takero ang tagapamagitan sa palaging pag-aaway ng dalawa. Ngunit pinagselos pa ni Marie si Oka sa bida. Nainis si Usagi dahil dapat daw ay naghahanda sila sa tournament. Habang nasa bulletin board ang bida ay minaliit ni Kyoya ang platon niya. Subalit pag-alis nito ay humingi ng tawad si Yoshimizu sa sinabi ng kanyang captain. Pagsapit ng uwian ay naghihintay si Marie kay Takero dahil titira daw siya sa bahay ng bida na siyang
ikinagalit ni Oka. Kaya pati si Oka ay sumama sa apartment ni Takero na tila isang haunted house kaya natakot si Oka. Dahil dito ay pinapauwi na siya ni Marie pero hindi makakapayag ang dalaga. Tapos kagad na umalis ang bida dahil may trabaho pa daw siya. Kaya nagbalak umalis si Oka pero pinigilan ni Marie. Samantala sa labas ay nagbabantay din ang dalawang higher-ups kay Marie. Pag-uwi ni Takero ay nakita niyang kakatapos palang maligo ni Marie. Tapos biglang dumating si Oka na natatakot sa multo kaya natumba sila. Pero nahigan pala nila ang ating bida. Kinabukasan ay nagsimula ang tournament ng mga test platoon. Nagpa siya si Takero na maging decoy habang kumikilos si Oka. Kaya lumabas siya at pinagtawanan ng mga tao, samantala si Marie ay kinuha ang atensyon ng mga kalaban kaya nagkaroon ng pagkakataon si Oka na tapusin ang dalawang kaharap ni Usagi. Kaya naman nakakilos na ang kanilang sniper. Dahil dito ay nakakuha sila ng magandang puntos sa tournament. Tapos nilamas ni Saganami ang mga siopaw ng sniper nila. Pagkatapos ay nagpunta si Oka sa principal para mag-report nang makita niya ang isang papel kaya nalaman na dati palang miyembro ng Valhalla si Marie. Habang nanonood ay kinikilig si Saganami sa makabagong mga model ng mga robot. At pagdating ni Oka ay kinausap niya ang captain nila tungkol sa tunay na katauhan ni Marie. Nagsimula ang laban ng 35th Platoon, ngunit hanggang ngayon ay nasa isip pa rin ni Oka na isang dating killer ang katabi nilang witch. Dumating si Yoshimizu at biglang may lumabas na ugat sa katawan na natusok din si Kyoka. Tapos mula sa katawan ng dalaga ay lumabas ang isang bulaklak na nasa loob pala si Haunted na nagpakilalang officer ng Valhalla. Nais daw nitong iligtas si Marie pero hindi siya maalala ng babae. Tapos pinaulanan siya ng bala sa utos ni Kurogane hanggang sa mapulbos daw ito. Ngunit lalong nagalit si Haunted kaya nakulong sila Marie sa isang malaking cube na hindi tinatabla ng baril ng mga Inquisitor. Tapos inatake pa sila ng sariling mga robot. Sa loob ng cube ay ipinagtanggol ni Takero si Marie mula sa wizard. Kaya ginamit na ng bida ang Relic Eater. Mabilis na sumugod ang bida subalit natusok siya ni Haunted sa katawan. Kaya agad na sinimula ni Lapis ang regeneration ngunit nag-transform na rin si Haunted. Samantala nasaktan ng kaliwang mata ni Usagi at nang tumawag ang principal ay sinabi ni Oka ang natuklasan sa crime scene na hindi si Marie ang pumatay sa mga Inquisitor. Kaya pinagbigyan siya ng principal ng isang request. Sa isang pitik ng kamay ni Haunted ay muli nang nanumbalik ang mga alaala ni Marie, kung saan sinunog ang isang orphanage, saka sinabi ni Haunted na ipapakita sa kanya ang mga bata kung sasama si Marie sa kanya. Pero sinabi ng bida na matagal nang patay ang mga bata ayon sa imbestigasyon. Kaya ipinakita ni Haunted ang mga bata na naging mga ghoul dahil totoong pinatay niya ang mga ito kaya nabaliw si Marie ngunit ikinatuwa ni Haunted ang nakikita. Dahil dito ay nagsimula ang bakbakan ng dalawa subalit muling napatalsik si Takero. Subalit muli siyang sumugod sa tulong ng kakayahan ni Lapis. Tapos pinalaki ang espada at walang humpay na inatake si Haunted. Subalit gumamit ito ng clone ni Yoshimizu kaya nagawa na nitong matalo ang bida. Naalala ni Marie ang itinuro ng sister na mahika. Ngunit dahil sa collar niya ay ito na ang huling mahika na magagamit niya dahil sa sabog ang collar. Gumamit siya ng Aurora Bullet subalit hindi tumama. At inaasahan niya ng sasabog ang collar subalit natanggal ito. Dahil pala ito sa request ni Oka sa stepfather niyang principal para mailigtas nila si Takero. Pagkatapos ay nagtulungan sila Oka at Usagi para mapigilan si Haunted habang isinasagawa ni Marie ang isang spell, saka itinira upang mabigyan ng maraming mana si Takero. Kaya nagawa niya ng makipagsabayan sa kapangyarihan ni Haunted. At dahil sa lakas ng mana na nakuha ay napatalsik niya ang wizard. Tinanong ni Haunted ang pangalan ng bida, at sinabing alam niyang galing ito sa angka ng mga demon hunter bago siya tumakas. Pagkatapos ay labis na nagpasalamat si Marie sa ating bida. Pinagagalitan ng kanyang ina si Usagi dahil sa mabababang grades. Kaya naman aayusin na daw nito ang sapilitang kasal ng anak. Inanunsyo ni Rima ang mga estudyante para sa pagbabalik ng Witch Hunting Festival, kung saan gagamit daw sila ng eksklusibong coin para sa festival na maaari din nilang ipalit sa pera. Hindi ito nagustuhan ni Oka, ngunit dahil kailangan ni Takero ng pera ay game na game siya. Papasok na sana si Usagi pero naisip niyang hindi naman siya kailangan. Pero narinig niyang pinuri siya ni Oka, tapos nagtanong si Marie tungkol sa suot nitong headband na mukha daw kuneho. Giit ni Saganami na gusto daw ng babae na tawaging kuneho o Usagi. Kaya napilitang pumasok si Usagi para ipaliwanag na ang headband niya ay isang alaala ng yumao niyang lola. Ngunit nang sabihin ng bida na cute ito ay kinilig ang kuneho. Dumating si Ishida ng 23rd Platoon upang makipag-alyansa sa kanila dahil kakaunti lang din sila sa platoon na hindi naman tinanggihan ng bida. Samantala nakabunggo ni Usagi si Rima, kung saan magkahalong emosyon ang naramdaman ng dalaga kaya siya napaluhod dahil si Rima pala ang pakakasalan niya. Nakita sila ni Takero kaya agad niyang pinuntahan ang dalawa. Nagpakilala ang executive member na siya daw ay kababata ni Usagi. Saka sinabing ingatan ng pagmamayari niyang si Usagi bago siya umalis. At walang magawa ang dalaga kundi ang humingi ng tulong sa captain niya. Samantala ipinahatid ni Shizuka ang mensahe na gusto siyang makita ng school president. At pagpasok sa sikretong silid ay nakita nila si President Tag-Aro. Sinubukan niyang pasalihin sa student council si Oka ngunit tumanggi ito. Ibinahagi din ng president ang tungkol sa isang witch na may
may pangalang Mephisto na kumakain ng pag-iisip ng mga tao. Pero hindi naniniwala si Oka sa mga alamat, ngunit giit ng Student Council President na nakainkwentro na daw nila ito. Pinuntahan nila sa klinik ang kaibigan at magtatrabaho na sana ang bida pero ayaw siyang paalisin ni Usagi. Kaya umalis ang dalawa at naiwan siyang kasama ang dalaga. At nang magising si Usagi ay nakahawak pa rin sa kamay ni Takero, subalit hindi ito alintana ng lalaki. Samantala naisip ni Nag-Aro na tila may kinalaman ng transfer student na si Rima sa pag-ataking nangyari sa Student Council. Habang naglalakad ay sinabi ng bida na tutulungan niya si Usagi kahit ano pa ang problema nito. Kaya niyaya siyang magpakasal ng dalaga. Dahil kung hindi ay mapipilitan siyang pakasalan si Rima para sa arranged wedding nila para sa kanilang angkan. Saka sinabing huling buwan niya na daw sa academy, nang yayain siya ng bida na sa apartment niya muna matulog. Habang naliligo ay naisip ni Usagi na kung magkakaanak siya kay Takero ay mapipigilan niya ang kasal at mapapasa kanya pa ang bida. Kaya lumabas siyang nakatwalya na ikinabigla ng binata. Tapos nadulas ang dalaga at nahulog ang twalya nito. Saka idadampi na sana ni Usagi ang malalambot na lobby nang dumating sila Marie at Oka na natulala sa kanilang nasaksihan. At maging si Saganami ay kapareho ng kanilang reaksyon. Kaya naman nagalit ang mga dalagang miyembro at nasapok ang kanilang captain. Pagkatapos ay nagpasya si Takero na mas galingan sa darating na school festival para mapataas ang grade ni Usagi at makapagpatuloy ito sa academy. Na siyang labis na ikinatuwa ng kanilang sniper. Tapos niyaya sila ni Saganami na magplano. Ang plano pala ni Saganami ay ang cosplay party, kung saan naakitin nila ang mga kalalakihan gamit ang mga sexing costume na labis na ikinatuwa ni Ishida. Ngunit pati si Takero ay pinagsuot ng maid costume. Sa labas ay nakita ni Oka na may nagpipinta sa sahig dahil utos daw ito ni Rima sa kanila. Nagkaharap muli sila Rima at Takero, kung saan tinawanan ni Rima na may kaibigan si Usagi dahil killer daw ito ng kapatid. Hindi ito mapapalagpas ng bida kaya nangakong poprotektahan si Usagi mula sa kanya. Nalaman ni Oka gamit ang relic niya na isang magic circle pala ang pinagawa ni Rima upang makagawa ng orasyon. Nakasalubong muli ni Usagi si Rima kaya pinagbantaan siya nitong parurusahan dahil isa daw siyang bad girl. Pero pumapalag na ngayon si Usagi sa kanya. Kaya siniguro ng binata na hindi daw makakatakas si Usagi sa kanya. Inireport ni Shizuka na si Rima daw ay si Mephisto, pero nalaman ng president na hindi si Shizuka ang kaharap ayon sa pananalita nito kaya nagbarilan sila. Tapos sinamahan pa ng impostor na Shizuka si Oka sa misyon na hulihin si Rima. At nakitang bihag na pala si Usagi. Ngunit nagpakilala na si Mephisto na sumapi kay Shizuka. At sinabing pinatay na din daw nito ang president. Saka nilagyan siya ng instant magic kaya nagawa ni Mephisto na makalipat sa katawan ni Oka ngunit nagawa pa nitong i-deactivate ang collar ni Marie. Tumawag sa bida ang president na nakaligtas dahil sa bulletproof vest para sabihin na nasa panganib si Oka. Ngunit tila hindi tumupad si Mephisto sa usapan nila ni Rima kaya ipinakita niya na lang sa lalaki kung sino ang boss hanggang sa maiyak ito. Dahil balak pala ni Mephisto na bawiin ang kanyang katawan na nakatago sa academy. Itinanong ni Takero kay Lapis kung nasaan sila Oka at Usagi. Tapos nakiusap siya kay Marie na tanggalin ang magic circle sa academy. Napanaginipan ni Usagi ang totoong nangyari sa nakaraan dahil pinaglaruan pala ng kuya niya ang shotgun kaya aksidente itong nabaril at namatay tapos pinagbintangan siya ni Rima na siya daw ang may gawa. Ngunit nang ipagtanggol ang sarili ay sinampal siya nito. Nagising ang dalaga na kasama si Rima dahil oras na daw para ikasal sila. Ngunit nang pumalag ang babae ay muli itong sinampal. At dahil tila nasa ilalim ng mahika si Usagi ay hindi na siya pumalag. Ngunit habang nakapatong ang manyak ay naalala ang kanyang mga kaibigang sumusuporta sa kanya. Kaya naglakas loob siyang kagatin ang manyak. Dahil naudlot ang pototoy ni Rima ay inilabas nito ang sandata saka nag-transform. Subalit dumating naman si Takero para iligtas siya. Saka nakiusap ang bida na tulungan ni Usagi si Marie habang kinakalaban naman niya ang manyak. Ipinagamit ni Saganami ang rifle ng lolo tapos dalawang espesyal na bala para sa kalaban. Nagsimula si Marie sa ritual upang matanggal ang magic circle sa academy. Saka dumating si Mephisto na nagpanggap na si Oka. Pero nahalata ni Marie ang acting nito, kaya babarilin na sana siya pero dumating si Usagi at pareho silang nahulog. Kinuha ni Usagi ang baril pero nagamitan siya ng instant magic kaya nakatakbo si Mephisto. Samantala ang mga kalalakihan ay biglang nagkagusto kay Usagi kaya napatakbo na lang siya. Natalo ni Takero si Rima sa laban kung saan sa sobrang takot nito ay nahihi sa pantalon. Pero hindi niya pinatay dahil hindi ipinag-utos ni Usagi. Muling nakaakyat si Mephisto at binaril si Marie. Subalit dumating na rin ang bida para kalabanin si Mephisto. Pinalabas ni Mephisto ang baril ni Oka at nagawa nitong matanggal ang relic eater ni Takero. Pero sumugod pa rin siya para protektahan si Marie. Dumating si Usagi kaya nagkunwari si Mephisto na ang witch daw ay sumanib na kay Takero. Dahil dito ay nalito si Usagi kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ngunit sinabi ng captain nila na barilin na lang daw sila pareho. Subalit nakalaban ang kaluluwa ni Oka kaya sinabing barilin na siya ng sniper nila. Pagkabaril ay napilitang lumabas sa katawan si Mephisto at gamit ang ikalawang bala
pala ay tuluyan na nilang natalo ang maalamat na witch. Nawala ng malay si Oka kaya naisip ni Usagi na ipump ang puso nito. Samantala nagtagumpay na rin si Marie sa pagtanggal ng magic circle. Dumating si Saganami kaya nalaman nilang buhay pa ang dalaga. Saka nagsalita ito na buhay pa daw siya kaya natuwa ang mga kaibigan. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.